Then yun nga nasabi ko kanina about sa mga estudyante, may mga requirements na rin po. Pero ang good news po para sa mga estudyante, pag once na estudyante ka dito sa Poland, hindi mo na kailangan kumuha ng work permit para mag-apply sa kahit saang trabaho. Like pumasok ka sa factory, sa warehouse, ganyan. Temporarily habang nag-aaral ka, yun, malaya ka naman na makakapag-apply sa trabaho na kung anong trabaho pwede mong pasukan dito. Meron nga akong makakilalang estudyante dito nagtatrabaho sa factory, warehouse para i-support yung kanilang pag-aaral. At okay naman sila. Kaya naman kung talagang full-time work. Ganito kasi yun, no? Yung mga estudyante dito in real life po, yung totoong sitwasyon po ay pwede naman pong magtrabaho ng full-time, but hindi po lahat ng school pare-parehas. Kaya magtanong-tanong din po muna kayo bago kayo mag-apply as student visa dito, para magkaroon kayo ng chance na makapagtrabaho ng full-time. At yung mga kakilala nga namin dito na nakakapag-work sila ng full-time job, so nasusustain naman nila yung mga needs nila sa pag-aaral dahil nga regular naman yung trabaho nila. Basta makumpleto mo lang yung 160 hours per month, then okay na, makakasurvive ka dito as a student. At partida pa nga yung kakilala namin dito na estudyante, dahil meron siyang pamilya na sinusuportahan kahit paano, at nakakaya niya naman, diba? Basta wag lang maarte siguro at hindi mapili sa trabaho, but may choice ka pa rin naman. Ang kagandahan din dito guys sa Poland, may choice ka kung anong trabaho gusto mo. Kung medyo mahirap yung unang trabaho na napasukan mo, walang problema, pwede kang lumipat. Hindi katulad sa ibang bansa, like kung meron kang kontrata doon, hindi mo pwedeng iwanan ng ganun-ganun lang, kasi magkakaroon ng problema sa legal stay. Pero dito, halimbawa yung napasukan mong trabaho, hindi ka okay doon, o pwede kang mag-render ng mag-formal resignation ka, tapos hanap ka ng ibang mas magandang trabaho na sa tingin mo kaya mo. So yun, ano pa ba? Maliban doon, isa rin sa mga bagong update dito sa Poland ay patungkol sa patungkol doon sa mga sa TRC pa rin. Kasi yung iba galing nga sa iba't ibang bansa, no? Galing sila sa iba't ibang lugar, like galing sa Hungary, dito na sa Europe. Yung tinutukoy ko is mga nandito na sa Europe, like galing sa ibang lugar dito sa Europe, then pumunta sa Poland. So yun guys, kailangan nyo talagang idaan sa tamang proseso. I advise na siguraduhin nyo muna bago kayo pumunta dito, siguraduhin nyo muna na mayroon na kayong work permit. Okay, kasi maraming naluluko na mga kababayan natin, nababalitaan ko, yung iba nag-message sa akin na naluluko sila ng mga agency dito. Sabihin na walang problema, punta ka lang dito, then start ka kagad sa trabaho, then antayin yung work permit habang nagtatrabaho. Ngayon po, hindi na po pwede yung ganong sitwasyon. Ewan ko na lang pero bawal na bawal. Naghihigpit na ang Poland sa mga ganyang cases. No work permit, hindi pwedeng magtrabaho. Kaya kapag nahuli ka, so malaki-laki rin yung multa na ipapataw sa'yo, at worst case scenario, posibleng ma-deport ka pa pag nahuli ka na wala kang work permit. Yung iba, mga kababayan natin, pumupunta dito, nakikipagsapalaran ng walang kasiguraduhan. Yun nga ang advice ko sa inyo, kailangan may work permit muna bago kayo lumipat dito. At ganoon din sa mga nandito na sa Poland, huwag kayong mag-start ng trabaho guys, delikado. Huwag kayong mag-start sa trabaho nang walang work permit. Yun ang may papayo ko lang para sa mga kababayan natin, kasi sayang naman kung madideport kayo or magmumulta kayo dahil lang doon, diba? Again, sinasabi ko, hindi lahat ng mga company at agency dito ay matino. Mayroong mga dito, mga budol. So sasabihin na kukuha kita ng work permit, pero wala naman palang ginagawang action para makakuha ng work permit para sa, especially doon sa mga galing sa ibang Europe country na pumunta dito sa Poland. Kasi yung visa na hawak nyo ay hindi magkaiba sa visa na para dito sa Poland, diba? So gets nyo na siguro yon, kasi yung karamihan sa atin hindi naman mga first time sa abroad. Kaya kung ang purpose kasi ng work permit guys, kung bakit kailangan yon bago kayo mag-start sa trabaho at pumunta dito, ay kapag may work permit kayo, so malaki yung chance na may apply kayo para sa TRC, para maikuha kayo ng visa or maikuha kayo ng temporary residence card. So ganun po ka-importante ang work permit sa ngayon, lalo na ngayon, kasi as in dahil nga doon sa bagong batas na connected na, madali na nilang matitrace, connected each other na yung mga documents na yan, TRC, work permit at saka tax.
kapag ka nakita, pag nag-apply kayo ng ano, ng work permit or something, nag-apply kayo ng TRC at may nakitang problema sa previous ano nyo, record, like for example nawala kayo ng ilang buwan kasi pumunta muna kayo ng Spain or saan man, then bumalik ulit kayo after a year or after a month, so kukwestiyonin ka doon. So it's either bayaran mo yung ano, deficiency or kakulangan mo sa tax bago kanila i-approve, or worst case scenario, kapag expired na yung TRC nyo pagbalik nyo dito, so posibleng ma-deport din po kayo. So yun guys, tandaan nyo yung mga ano, yung mga tips and advice na sinabi ko sa inyo, na huwag pupunta dito pag walang work permit, at huwag mo na mag-start sa trabaho. Napakahalaga po niyan guys, napakahalaga niyan dito. At saka sa mga nandito po sa Poland, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, pero sana maging aware kayo sa mga nangyayari din dito. Huwag nyo iasa lahat sa agency or sa employer nyo, lahat ng mga documents, kasi maraming mga applicant dito, ay maraming mga nag-work dito na ang tagal na nag-aantay sa application for TRC, hanggang ngayon wala pa ring biometric wala pa ring fingerprint schedule. At iba nga sa mga kababayan natin na pauwi dahil dyan, na-mention ko yan sa last video ko, na akala nung kabayan natin na okay na yung ano niya, waiting na lang siya for fingerprint. Ngayon nabigyan na pala siya ng appointment, ng schedule para sa biometric, sa fingerprint. Oo. At hindi sinabi ni agency, ay di ko alam kung ano nangyari, but hindi nga sinabi ni agency. Ganun po yung totoong nangyari. Then nung time na nag-follow up siya after a couple of months, like around 6 months siguro, nag-follow up siya about sa documents niya, kung kailan ba ang ano niya, appointment. Then sinabihan siya na binigyan ka na ng appointment, ba't hindi mo sinipot? At dito napaka-importante po niyan. It's a serious legal documents po ang pinag-uusapan, kaya dapat ano, uptick or aware po tayo sa mga ganyan. Hindi nyo pwedeng baliwalain. Pag may appointment kayo sa mga ganyan-ganyan, dapat siputin nyo. Hindi pwedeng siputin nyo sa sunod na buwan na lang or ganyan. Walang ganyan dito. So kung anong binigay sa'yo na schedule, dapat sundin yon. So dahil nga hindi aware si kabayan, late na rin siya naisip niya na i-follow up. So napauwi siya nung wala sa oras. At hindi po pwedeng isisi doon sa agency, kasi responsibilidad mo yon, kasi ikaw yon na nag-a-apply ng TRC. Ina-assist ka lang ng agency mo. Eh kung si agency mo ay siraulo, ay yari ka talaga. Diba? Eh ang masaklap doon, ilang buwan pa lang yata nagtatrabaho dito sa kabayan, wala pang 1 taon, tapos napauwi agad. Hindi man lang siguro nabawi yung gastos niya sa ano, pag-a-apply niya papunta dito, diba? So yun guys, dapat maging aware po tayo. Teka, ano pa ba hindi ko nabanggit? Yung patungkol doon sa ano guys, patungkol naman doon sa yung magko-cross country kayo. Galing naman kayo ng Poland tapos lalabas sa ibang bansa. So ulit, same thing lang din po. Pwede naman yun, pwede nyo gawin yun, but wag naman sanang ano, yung bahala na system, yung ganun. Habang nandito kayo sa Poland, kung gusto nyo lumipat sa Norway, Netherlands, ganyan, mag-apply muna kayo. Habang nagtatrabaho dito, apply muna kayo doon ng employer, like sa Finland. Ngayon maraming kailangan sa Finland, apply kayo online, ganyan. Lalo na kung mga skilled worker kayo, madali lang kayo matatanggap doon. At lalo na nandito na kayo sa Poland, I think madali na lang yung transaction, kasi may mga kakilala rin naman ako dito na dumaan sa tamang proseso, pumunta ng check, ganyan. At kapag dinaan mo sa tamang proseso, hindi ka kakabahan. At talagang pwede naman mangyari talaga yon. In fact, marami na rin mga Pilipino na nasa Spain ngayon. Pero yun nga lang, yung mga istorya, yung mga kwento about sa Spain ay hindi maganda, kasi pumunta sila doon, then trabaho sa bahay para makapapel, pero mag-aantay ka ng 2 years na undocumented, ganun. Kaya mas maganda pa rin yung dito ka pa lang sa Poland, maghanap ka na ng employer na mag-sponsor sa'yo or tulong sa'yo para legal yung stay mo at pagtatrabaho doon sa pupuntahan mo, diba? So yun guys, ang mga bagong update ngayon dito sa Poland. Ano pa ba? Baka may nakalimutan ako. Legal stay, family reunification. Yun, sa family reunification po ay okay, so naalala ko yun, kung gusto nyo pong mag-apply
for permanent residency dito sa Poland. Actually naano rin po yan, nasama rin po yan sa bagong batas about sa application for permanent residency. Ang kailangan po guys dito ay meron kayong sapat na kita. Yun po yung mga requirements sapat na kita, then dapat consistently naguhulog ka ng tax in consecutive 3 years na pagtatrabaho dito sa Poland. Ang sabi, hindi ko lang alam kung applicable siya sa mga nagpapalipat-lipat ng trabaho dito, pero ang mga naririnig kong balita dati, dapat nasa iisang company ka lang para continuous talaga yung paghuhulog mo ng tax. Kumbaga hindi ka nagpalipat-lipat sa iba't ibang company. But yun nga, 3 years na consecutive na hindi ka lumabas or nawala dito sa Poland, continuous ka na nagtrabaho. Bakasyon okay lang, but yung umalis ka dito tapos nagtrabaho sa ibang lugar, ganyan, so hindi po valid yan. Ayun, so kailangan mong 3 years na mag-stay dito. Then aside from that, kailangan din kailangan mong kumuha ng 1 to 2 years na diploma sa Polish language. Mag-aaral ka ng 1 to 2 years. Alam nyo guys kung bakit nire-record yan 1 to 2 years? Kasi hindi mo naman talaga matututunan ng isang buwan lang ang Polish language. So papasok ka sa school habang nag-work. Ganun po ang mostly na magiging scenario dito. Good thing kung estudyante ka, kasi sa school may subject silang Polish language. But kung worker, so yun po yung time na ibibigay sa'yo, 1 to 2 years na Polish course diploma. Dapat meron ka nun. Then pag meron ka ng diploma, sa tingin confident ka na kaya mo nang makapagsalita, kaya mo nang yun nga, you can speak Polish na. Then isasalang ka ngayon sa interview as part of your application for permanent residency. Interview, tapos bibigyan ka ng exam, written exam, ganyan. Pag nakapasa ka, B1 lang naman yung requirements nila, hindi naman siya ganun ka professional as sa Polish language. So at least yung proficiency ay B1. So kailangan maipasa mo yun. Hanggat hindi ka nakakapasa, hindi ka allowed na ma-approve for permanent residency. Kasi nga naman guys, dito mostly Polish yung mga bibihira lang yung nakakapag-English dito. Ngayon, kung gusto mong maging dito, mamuhay ng normal, so kailangan mo matuto ng lingwahe nila. Syempre hindi sila yung mag-a-adjust para sa'yo, tayo ang mag-a-adjust para sa kanila, which is fair enough naman, diba? So tama lang para sa akin. Kasi hindi nga sa lahat ng pagkakataon ay English speaking yung makakausap nyo, diba? So yun yung mga requirements. Una, salary at sa tax. So dapat ma-meet nyo yung requirement na nabanggit ko kanina. Then pangalawa, dapat yung haba ng stay nyo dito at pagtatrabaho. Pangatlo, yung sa language, Polish language, dapat matutunan nyo talaga to. Okay, so I think nasabi ko na lahat guys ng mga bagong update dito sa Poland, in terms of legal stay, yung sa TRC, sa salary update, tapos yung mga restriction, at ito nga sa application for permanent residency at family reunification. Yon guys, kung meron pa kayong mga gustong itanong, mag-comment lang po kayo sa comment section, or yan, meron po tayong YouTube account at saka Facebook account. At i-display ko na lang po yung Facebook account natin. At syempre huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, follow at mag-share ng ating video para po maabot naman natin yung ibang mga kababayan na interesado rin pong pumunta ng Poland, magtrabaho at tumira dito. Sa ngayon po ang masasabi ko, ang Poland ay still nasa pa rin, kumbaga nasa testing pa lang, trial and error, kumbaga para sa mga immigrant worker. Hindi pa talaga sobrang organized, hindi pa masyadong organized. But yung alam mo yung kagandahan dito, kasi pataas ng pataas yung sahod every year, nag-increase ng 2 beses. At saka in terms of cost of living dito, hindi naman siya ganun kataas, di ba?
hindi siya ganun kataas. Meron akong topic or video na ginawa about sa cost of living, panoorin nyo na lang. At pagdating naman sa peace of mind, yun, tahimik po yung lugar ng Poland, as in wala akong masyadong mababalitaan na nagpatayan, nagsaksakan or mga terrorism ganyan. Kaya napakaganda po talaga tumira dito sa Poland. Para sa akin, overall napakaganda ng Poland. Tahimik, then simple ang pamumuhay ng mga tao dito, bagamat hindi pa ganun kalaki yung sweldo pero pataas ng pataas. At the same time, yung sa trabaho, may mga company po talaga dito na kumbaga hindi lang puro trabaho, may enjoy mo rin yung buhay dito kalaunan. Sa umpisa lang hindi mo masyadong mafe-feel kasi nga nag-a-adjust ka pa at hindi mo pa kabisado ang mga kalakaran dito, sabihin na natin ganun. So struggle sa trabaho, pero kapag nahanap mo na yung right company para sa'yo at yung trabaho na hindi ka masyadong stress, hindi ka masyadong nakatali sa trabaho, ma-enjoy mo, makakapamasyal ka, ang gaganda ng mga places dito, ang daming pasyalan. Then ma-enjoy mo rin yung Schengen visa na meron dito. Makapag-travel ka sa Spain, sa iba't ibang parte ng Europe. So yun po yung mga privilege. At ang isa pa sa mga privilege dito, pwede mong madala yung pamilya mo. Guys, kung iisipin nyo yung requirements para sa permanent residency dito, ay hindi siya ganun kabigat. Kailangan mo lang talaga i-work out, and it takes time, huwag lang magmadali. Para madala ang pamilya, kailangan may TRC ka 2 years. Sa family reunification, malaya kang makakapag-apply para makuha yung pamilya mo dito sa Poland. At yung iba pang mga government benefits, like yung mga anak mo, kapag may anak ka na under 18 years old, is may sustento galing sa gobyerno every month. Ay hindi pala every month, sorry, every year meron po kayong matatanggap na kasama doon sa income tax return. At pre-hospitalization, yung mga ganyang privilege guys dito, malaking bagay, di ba? Although maninibago ka lang talaga sa umpisa kasi hindi naman ito yung pamumuhay na nakasanayan natin sa Pinas, but paunti-unti kapag na-adapt mo na yung culture, yung environment dito, at saka yung pamumuhay, at saka kung paano mamuhay, guys, napakaganda talaga ng Poland. At saka hindi ko kayo ini-encourage, or hindi po ako recruiter, hindi ako kikita sa inyo, siguro sa pagbo-vlog ko lang o may konting kinikita. Pero doon sa mga nag-a-apply, I encourage you na ituloy nyo yung application nyo dito. Sa ngayon pahirapan nga lang makapasok, but time will come to you na kapag binigay ni Lord, may experience nyo rin yung mga sinasabi ko kapag nandito na kayo sa Poland. At basta ang importante lang guys, huwag kayong maging mapili sa trabaho, at huwag tayong mainitin ang ulo. Dapat yung mindset natin ayusin natin. Kung mainitin ang ulo nyo at mapili kayo sa trabaho, sa tingin ko hindi kayo nababagay dito. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa panonood. So malamig na yung kamay ko guys, tingnan nyo yung paligid dito guys, puro snow. At nag-frozen na nga yung lake. Ayan o, lapitan natin, frozen yung lake dito. Nag-frozen yung lake dito. Ang lamig ngayon, negative po yung temperature dito. So yan guys, yan, frozen na. Sa bandaron hindi, pero doon sa may bandang unahan, frozen na yung lake, yung tubig. Ayan, so basta kung may mga gusto kayong itanong guys, comment lang kayo, huwag kayong mahiya. Doon sa mga nag-PM pala sa akin sa messenger, mas maganda po mag-comment na lang kayo para at least gumanda naman yung ratings po ng mga post ko sa Facebook. Comment na lang po kayo, wag na kayo mag-PM sa akin. Pero kung mga confidential matter, syempre okay lang yung mag-PM. Pero kung mga katanungan lang naman, mga simpleng katanungan, mag-comment lang kayo guys, no? So yan, thank you again sa panonood, at saka huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pa-like na rin para tumaas yung natin, yung kumbaga mapansin tayo ni YouTube. Okay, so hanggang dito na muna itong ating kwentuhan guys, at uwi na rin muna ako at nilalamig na ako dito. Yan, so ingat po kayo at God bless po sa ating lahat.